Magandang umaga o magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si J.D. Fernandez, isang grade 10 student sa Tensegara. At talakay ko sa nga pala sa inyo kung ano yung gender roles sa Kanlurang Asya o Middle East. But hindi tayo magpo-focus sa Kanlurang Asya, mag-focus din tayo sa kaloob-looban ng Asya. Dahil sa Kanlurang Asya medyo mas magkapareha lang sila. Sabihin na magbigay ito ng mga bansa na paloob sa Kanlurang Asya tulad ng Lebanon, Qatar, Saudi Arabia at Iraq. Ang gender roles ng kababayan sa mga bansang ito is iniwan lamang sa bahay upang alagaan ang kanilang pamilya. Limitado ang kapangyarihan sa lipunan. Nagbibigay kontrol sa kanilang buhay ang kanilang mga ama at asawa. Alam naman natin sa Kanlurang Asya is karamihan dito is yung mga Muslim country. At alam naman natin yung mga Muslim country o yung traditional na mga Muslim is stricto talaga sila pagdating sa mga kababayan at sa proteksyon nila. Dahil nga sa pagiging stricto nila is inaasahan na lang yung mga kababayan sa bahay upang mag-alaga sa mga anak at gumawa ng gawaing bahay. At pagdating naman sa lipunan nila is limitado lang ang access ng mga kababayan o kapangyarihan ng kababayan pagdating sa lipunan nila. Although meron silang mga women politician but dili kay dagan or dili kay rami like dito sa atin sa Pilipinas. At pagdating naman sa gender role ng mga lalaki, malaga o mataas ang panunungkulan sa lipunan, malayang lumalahok o nunungkalan sa pamalaan, nagbibigay kontrol sa kaniyang asawa at mga anak. Malaki yung pinagkaiba nila sa kababayan. Kasi pagdating sa lipunan is mas mataas yung panunungkulan sa lipunan ng mga kalakihan. Like alam naman natin na mas marami talaga mas pinapriority nila yung mga kalalakihan na mumuno sa kanilang bansa at mas may mas malayang lumalahok ang manungkulan sa pamahalaan. Like sila mas taas silang porsyento na mamumuno sa bansa nila. At pagdating naman sa pagbibigay ng kontrol sa kanilang pamilya is yung lalaki talaga yung mas taas yung kalakihan sa kanila pagdating sa pamilya. Unlike dito sa atin sa Pilipinas na karamihan ay babae na yung like yung mga nanay na natin yung mas inaasahan pagdating sa flow ng pamilya, kung ano yung mga plano, ano yung mga gawin, like mga plano. Unlike sa Kanlurang Asya na mga kaloob na mga bansa dito is mas lamang yung mga kalakihan pagdating sa pamilya o nagbibigay ng kontrol sa kanila. Magdako naman tayo sa kanluran. Not kanluran, sa buong Asya. May napili akong mga mga lugar mga bansa tulad ng Pilipinas, China, Japan, Thailand. Magsimula tayo sa Pilipinas. Mga babae ay malakas ang papel sa pamilya, trabaho. Marami ang babaeng nasa profesyon, guro, nurse, manager, or OFW. May impluwensya sa politika at negosyo. Diba? Sabi ko yung last, yung may impluwensya rin sa politika at negosyo. Ibig sabihin, may impluwensya yung mga kababayan dito sa atin. Pagdating sa politika, like ni VP Sara Duterte and like ni Lene Robredo na mayor at dito sa Jensen si Lorelai Pacquiao, 'di ba? Kay rami ng politician dito sa atin sa Pilipinas. And yung unang nabasa ko rin yung malakas ang papel sa pamilya at trabaho. Ibig sabihin mas mataas yung otoridad ng kababayan pagdating sa pamilya at trabaho. At yung second na basa ko ay marami ang babae na sa profesyon, guro, nurse at manager at OFW. From the word OFW, ito yung tatawag na Overseas Filipino Workers. Ibig sabihin, mga Pilipino na pupunta sa iba't ibang bansa
o sa ibang bansa upang maghanap ng trabaho. Alam naman natin na marami talagang mga nanay o kababaihan na pumunta ng iba't ibang bansa upang magtrabaho na tagalinis o kasambahay. Pagdating naman sa kalakihan ay tradisyonal na tinuturing na haligi ng tahanan. Pagdating talaga sa Pilipinas, sinasabi talaga natin yung tatay natin sila yung haligi ng tahanan. Inasa nagbigay ng kita sa pamilya. Pero mas lamang pa talaga yung kalalakihan pagdating sa trabaho, or mas mataas dapat mas inasahan yung mga kalalakihan na magbigay ng kita o financial sa pamilya. But isalin na rin natin yung LGBTQ+ community. Dito sa atin ay tinatanggap na sila, pero somehow meron pa rin mga discrimination. Kasi alam naman natin na ang Pilipinas ay isang Catholic country or Christian country. Kasi marami dito sa ating mga Kristiyano, at alam naman natin pagdating sa Katoliko na ayon sa banal na salita, ang pagiging LGBTQ+ community is isang kasalanan. Dahil ang ginawa ng Diyos ay dalawang katauhan lamang ng tao, lalaki at babae. At sa kasuluyang panahon ay pantay-pantay na rin, is may iba na nga is yung babae na yung mga nanay na yung nagtatrabaho at mga tatay na yung nag-aalaga sa mga anak at gumagawa ng gawaing bahay. At dumako naman tayo sa China. Pagdating naman sa China is may makita tayong makita na pagkakaiba pagdating sa Pilipinas. Malaki ang bahagi sa workforce o pabrika, opisina o teknolohiya. Inasahan ring na mag-asikaso ng bahay at anak. Pagdating sa China is malaki. From the word na malaki ang bahagi sa workforce ng pabrika. Ibig sabihin, pagdating sa China is mas mataas o mas maraming kababaihan na nagtatrabaho upang mauna na pangangailangan sa pang-araw-araw. At inasahan rin na mag-asikaso ng bahay at ng anak. Di talaga mawawala ang pag-asikaso sa mga anak. And sa kalakihan ay pangunahing breadwinner. Okay, mas mataas ang awtoridad sa pamilya sa tradisyonal na pananaw. Pinagkaiba nito sa Pilipinas. Pagdating sa China is mataas yung awtoridad ng mga kalalakihan o yung mga tatay. Kasi ayon sa tradisyonal na pananaw, o hindi naman natin na masisi dahil tradisyonal nila na yun, na mas mataas dapat ang awtoridad ng isang ama pagdating sa pamilya. But sa kasuluyang panahon is tumataas na yung gender equality sa trabaho. Ibig sabihin, medyo pantay na yung rami ng mga trabahador na kababayan at kalalakihan. Natili pa ring pressure sa kababayan na mag-asawa at mag-anak. Ibig sabihin, nape-pressure sila kung mag-asawa ba sila o mag-anak. Kasi kapag babae ka, kapag may asawa ka na at anak, di ka na magtrabaho kasi kailangan mong gampanin bilang magulang sa mga anak mo. Dumako naman tayo sa Japan. Sa Japan ay nasa kababayan ay madalas sinasahang tumigil sa trabaho kapag mag-asawa o nag-anak. Pagdating sa Japan, kapag yung kababayan ay nag-asawa sila o nag-anak, mas inaasahan nila na tumigil na lang sa pagtrabaho upang malagaan o mas matuunan ng oras ang kanilang mga anak. Mas kaunti ang babae sa antas na posisyon. From the word posisyon, ibig sabihin, katulad rin siya sa Saudi Arabia or sa mga Muslim country na kaunti lang yung mga kababayan na politician. Kaya mas marami sa kanila is yung mga kalakihan na namumuno sa bansa. Pagdating naman sa kalakihan, pangunahing provider ng pamilya. Yes. Di ba makita na talaga natin na medyo kapareho lang pero meron talagang pinagkakaiba.
Pangunahing provider ng pamilya, alam naman natin yan, mahaba ang oras sa trabaho o salaryman culture. 'Di ba? Nakikita natin sa sa TikTok or Facebook na sa Japan yung mga kalakihan ay natutulog na lang sa tren kasi sa sobrang pagod ng pagkatrabaho nila para masuportahan yung pamilya at mga anak. Alam naman natin sa Japan is malaki talaga yung cost of living. Ibig sabihin mataas or mahal yung mga mahal ang kanilang mga bilihin doon. At lalo na sa Japan, kailangan kung gusto mo talaga magtrabaho sa city, wala ka talagang makikita na subdivision. Makikita mo doon apartment. Alam natin kung gaano kamahal yung apartment, di ba? Sa kasalukuyang panahon, unting-unting nagbabago, hindi kaya ang mga kababayan sa workforce. Ibig sabihin, iniunti-unti nilang hikayatin yung mga kababae o kababayan na bumalik sa pagtatrabaho. May hamon pa rin sa work-life balance. Yes. Parang na pa lang siya. Tinatrend ng Japan na equal balance or i-balance nila yung trabador na babae at lalaki, at balance silang, hindi marami, hindi rin kulang. Dumako naman tayo sa Thailand. Okay, Thailand. Sa babae o kababayan, aktibo sa negosyo, turismo at serbisyo. May kalayaan sa pananamit at trabaho. Parang pagdating sa Thailand, sa kababayan, mas aktibo yung kababayan pagdating sa negosyo. Pagdating sa negosyo, turismo at serbisyo. Ibig sabihin, marami sa kanilang mga kababayan na nagtatrabaho. May kalayaan sa pananamit at trabaho. Pananamit is yung kasuotan. Ibig sabihin, may kalayaan yung mga kababayan nila doon kung ano yung suotin nila o ano yung gusto suotin. I don't know kung Muslim country ba yung Thailand. Di ko alam. Pagdating naman sa kalalakihan, tradisyonal na tagapagtaguyod ng pamilya. In-encourage din ang responsibilidad sa pamilya. Okay? Parang kapareho lang din sa nabasa na nasabi kong mga bansa. Tradisyonal na taguyod ng pamilya. At in-encourage din ang responsibilidad sa pamilya. So, sa Thailand, sa mga kalakihan is same lang pa rin. Ang gampanin ng mga kalakihan is yung magtrabaho upang mapunan o pang may financial yung pamilya pagdating sa mga bayarin, pagkain at iba't iba pang gastusin pagdating sa pamilya. Pagdating naman sa kasalukuyan panahon is mas bukas na ang lipunan sa gender diversity. Malawak ang pagtanggap sa transgender, okay, lalo na sa media at entertainment. Pagdating sa Thailand is may kalayaan yung mga LGBTQ plus community sa kanila. At pagkakaalam ko is ang karamihan sa mga gay member dito sa Pilipinas ay pumunta ng Thailand upang magpa-transgender. Pagdating sa Thailand is malawak yung kumbaga mas mataas yung kalayaan ng mga LGBTQ. Lalo na pagdating sa media at entertainment. At yun lang ang talakay ko sa inyo. At sana meron kayong natutunan sa akin pagdating sa gender roles sa kanlurang Asia at mismo sa Asia. At ito lang. Salamat.